Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam natin mga ka-Wonder, usap-usapan pa rin yung kaganapan dyan sa Senado. No, at itong huling-huling kaganapan nga, itong nag-walk out ang minority bloc. At akala nila, mga comment dyan sa social media, iyakin daw, no, hindi nila alam na sabi nga there's also a victory in retreating. At yan po yung classic example niyan nung umatras itong minority. Pero ito po yung isang tactical move na siyang nagpanalo, no, at hindi natuloy na maamyendahan at boto pasok itong sinasabing article for itong section 41-C na kumbaga isisingit itong video conference, itong online voting dyan. So yun mga ka-Wonder, may banat itong si Senator Lacson. Alam na natin yung saga between Senator Lacson at Marcoleta. Ever since na naging senador, etong si Marcoleta, inapansin na, no, parang masyadong paepal daw, masyadong maingay, masyadong pabibo, pero may banat dyan sa kanya si Senator Lacson. At talagang, I think for me, no, yung sinabing yan is degrading para sa isang abogado. Dahil nga, kinontest niya, kumbaga parang medyo condescending yung kanyang approach dito kay Senator Riza, na wala nga daw umanong background sa legal, at parang sinasabing wala siyang panama o karapatan makipagtalo when it comes sa usaping rules, no? Pero bago yun mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre pong pag-subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So yan mga ka-Wonder, ano ba itong sinabi ni Senator Lacson tungkol dito kay Marcoleta? Na alam na natin na very stressed nga itong si Senator Lacson nitong mga nakaraan lang na lagi siyang hinaharas. I mean, in a form of before mag-start sa plenaryo, sa session, magtatanong muna itong si Marcoleta, gaya nga nitong sinabi ni Senator Lacson na interview tungkol sa mga witnesses, ano, na kung sino daw doon ang bibigyan ng kumbaga mas may bearing, no, na mas credible. Sinabi nga ni Senator Lacson outside the Senate is itong si Bryce Hernandez. At nagalit nga doon si Marcoleta dahil nga binibitbit niya itong mga diskaya, mga ka-Wonder. Well, anyway, panoorin muna natin itong short video na tungkol doon sa remarks ni Senator Lacson dito, no, sa kanyang panayam, sa interview niya dito sa isang radio program, no, na ano ba to? DZMM. No? Alamin muna natin yung video nitong DZMM. Anyways, maikli lang po itong kinuha natin. Masasabi ho ba natin, Senator Ping, na binigyan nyo ng kahit na konting leeway si Senator Marcoleta dahil siya ay maituturing na neophyte, Senator? Hindi, mahirap sa kanya. Namamarunong, pero ang dami niya salto eh. Alam mo, sa mga sessions namin, sa mga committee hearings, ang mga sinasite niyang mga batas, palpak eh. Hindi kami matututo sa kanya actually. Sabihin na natin, abogado siya. Ialis na muna natin yung pagiging neophyte, ano, na Sige pa. na senator. Opo. Kasi matagal na rin siyang congressman eh. Okay. Kasi yan din naman halos nagkakapareho naman yung rules ng lower house at saka ng Senado eh. Halos nakaalan yan eh. So dapat alam niya rin yung rules o alam niya rin yung batas. Tawag dito, maipipilit ba ng mayorya na ilusot itong amendment sa inyong rules dahil sila po ay merong mas malaking numero, or kapag pinilit po nila ito, talagang ibo-boycott nyo yung session? Hindi. Kaya namin, alam mo yung ginawa naming walkout, nagbilang kami eh. Although medyo spontaneous yun, hindi namin pinlano. Kasi maski yung dinistribute ni Senate President Alan, yung dalawang proposal, biglang nandiyan, binigyan kami tigit-tigit isang papel. Sabi namin, masama ang plano nito kasi ba't i-distribute ito? Samantalang ito'y nasa committee dapat na hindi pa nakakonstitute. So, ganun na nangyari. Yung pala, ang plano, ipasa yung araw na yon, yung dalawang proposed amendment. Yeah.
sa pamamagitan nga ng motion. Oo. So, nung nag-usap-usap na kami, nagsimula na kami magbilang kasi alam namin, hahantong talaga sa divide the house eh. Alam mo, yung mga lawyers, di ba, may mga parang prinsipyo nila ito, parang sabihin na nating kasabihan nila, pangkaranitan, bawat lawyer, ano nila ito eh, parang So yun mga ka-wonder, no? Talagang tusok dito si Senator Marcoleta sa sinabi ni Senator Lacson. No, parang nagmamarunong siya mga ka-wonder. Pero ang term ay parang puro sablay. No, kumbaga may mga batas daw na kino-quote nito during their session, mali-mali daw mga ka-wonder, no? At hindi raw sila matututo kasi nga ang kahalagahan na isang senador diyan bilang miyembro na abogado sa Senado makakatulong ka. Ibig sabihin matututo yung kapwa mo senador. Pero in the case of Senator Marcoleta is sablay daw mga ka-wonder. At nagdakas loob pa siya nung kanya pong sinabihan itong si Senator Risa na parang nagtatalo sila when it comes to rules. Parang ang sinasabi, kung kulang lang sabihin niya, wala kang karapatan dahil abogado ako pagdating sa rules. Hindi ka uubra sa akin, wala kang legal background, parang ganun. Kaya nga sabi ni Tito Sen sa bandang huli, no, nung nag-adjourn siya, akala ko ba mahusay sa rules? No? Hindi mo kailangan maging abogado para lang doon sa rules, ano? Sabi nga ni Senator Lacson, no? Para matutunan mo yung tungkol sa rules ng Senado. No, kapaloob huwag ka lang mag-iimbento, hindi naman kailangan maging abogado. No, yan nga yung mainit na binabanatan ngayon si Marcoleta, na masyado raw kumbaga mataas yung tingin niya sa sarili niya dahil doon sa pagkakasabi niya, no. Alam naman natin mga ka-wonder, no, hindi requirements sa isang senador, no, sa isang institusyon ayon sa constitution, ano, na maging abogado ka muna para maging senador ka. Dahil wala pong nakastipulate na ganyan sa ating 1987 Philippine Constitution. Malinaw doon mga ka-wonder, ang qualifications lang ay para maging senador. Una, natural born Filipino ka. Hindi ka pwedeng maging foreigner, no? Marunong ka bumasa at sumulat. Ganun nga lang kadali mga ka-wonder. Kaysa yung mag-a-apply ka sa mga executive position, yung may mga matataas na kumpanya, mas mahirap pa mga ka-wonder ang requirements. No? Isa pa, registered voter ka, residente ka ng Pilipinas, hindi bababa sa 35 ang edad mo para ka maging senador, no? Walang nakasaad, no, na kailangan abogado ka o may legal background ka para maging senador ka. Kaya ang punto diyan mga ka-wonder, ibig sabihin sa Senado ay hindi eksklusibo. Tandaan natin kasi parang sinasabi ni Marcoleta na parang dominante sila dahil sila yung abogado. Dahil parang tinutukoy nila ang Senado more of parang sinasabi lang tungkol sa batas o sa mga legal, no? Hindi yan eksklusibo para sa mga abogado lamang. Ito ay institusyon mga ka-wonder. Para saan? Representasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan. No? Ang Senado ay hindi tungkol sa batas. Baka nakakalimutan kahit sabihin nating legislative sila, no? Na gumagawa sila ng batas in aid of legislation. Pero tungkol din ito mga ka-wonder, no, sa malasakit at representation, no? Doon sa batas na gagawin nila o ano man yung mga nakikita nilang maitutulong nila para makatulong sa Pilipino. Ang paliwanag diyan mga ka-wonder, maraming senador sa kasaysayan ng Pilipinas, no, na hindi naman abogado. Ngunit naging mahusay. Talagang mahusay sila kahit hindi sila abogado. Yung iba nga sa kanila mahusay pa sa abogado To be honest No, iba dyan, ekonomista. Yan si Lenny, ekonomista yan. Si Arroyo, ekonomista yan, abogado rin. Ano? Yung iba dyan, guro, doktor, no? Mamamahayag, dating local executives, social workers, ano? Kaya ang mahalaga dyan, mga ka-wonder, ang pinakamahalaga dyan, yung integridad. Kaya nga sabi ng mga comments, ito nakikipagdebate pa itong si Marcoleta. Pag-uusapan naman yung moral ascendancy, wala naman siyang panama daw dito kay Senator Lacson, no? Alam natin siya ay implicated, na siya nga ay kinakasuhan na ng ombudsman, ano? At pag yan ay napunta na sa Sandigan Bayan, tapos na. At bukod dyan, meron pa siyang indirect bribery, parang ganun ang kaso niya. Nakalusot nga siya dito sa Omnibus, sa COMELEC. Dahil nga sa katamilan daw ng bibig niya, sabi nitong mga nagko-comment na mga content creators din, mga comments. At sabi din mismo ni Boying Rimulya, Ombudsman Rimulya,
sa kanya mismo galing. Kung bakit siya ngayon implicated, kung bakit siya, kumbaga parang ano to eh, self-incrimination, self-inflicted. Galing sa bibig mo. Kung abogado ka, dapat alam mo na hindi ko ano hindi mapapahamak sa iyo. Yan tuloy, pati anak niya nadamay, ano. Ibig sabihin, parang tinutukoy nila dito, pasaway itong si Marcoleta, na mali-mali naman, parang yung anak, ganun din daw, mga ka-wonder. No? Ang importante kasi dyan, mga ka-wonder, integridad. Meron ka ba yan para magdadaldal dyan sa Senado? No? At tayo, mga ka-wonder, ayaw na natin yung mga recycled. Recycled in a sense na meron ng kaso, may bahid, tungis na, sayawan ka lang ng budots, ngitian ka lang, magpaamong tupa lang. No? Amo-amo yan. No? Pagdating ng nasa pwesto na, kayabang-yabang. Tapos uulitin ulit yung mga ginawa niyang pangangawat. Di ba? Kaya tingnan natin kung sino yung kahit luma, basta't walang bahid dungis. Yun ang ating botohin. At yung mga bago na nakitaan natin ng potensyal, botohin natin. At isa pa, bukod sa integridad, yung may kakayahang umunawa sa problema ng tao. No? At yung, of course, hindi lang tapang magsalita. Ibig sabihin, binaback upan niya yung tapang niya. May gawa. No? Kakayahang mag-aral, dahil siyempre, pag senador ka, bibigyan ka ng mga mga assignments mo, ng committee, ng hawak mo. No? Dapat, marunong ka mag-aral. No? Patungkol dun sa panukalang batas. Kasi nga, isa sa batas mo yan, yung mga ipapasang bill dyan. No? At isipin mo, yan ba'y para sa tao o para lang sa sarili nyo? Sabi nga nila, yung kailangan nating baguhin yung batas kasi minsan yung iba dyan ginawa para sa advantage nung gumawa. Parang ganun ang pagkakasabi nila. No? Hindi naman siguro, pero yun ang nakikita ng tao. So, banat dyan kay Marcoleta, mga ka-wonder, no? Na talagang nababatrip nga ako pag binabasa ko sa social media, talaga ako mismo na i-stress sa mga reklamo ng tao na parang minaliit niya itong si Hontiveros, no? Na yung kakayahan ng isang tao base lamang yan sa diploma o sa profesyon, ano? Delikado ang ganitong mindset, mga ka-wonder. Kung ganyan ka, yayabang mo, abogado ka. Kaya ako naiinis, minsan may nagsasalita. Sa aming mga abogado kasi, may abogado akong naabangan na ganyan sa social media, no? Sarap kutusan, kami lang mga abogado, parang akala mo kay husay-husay, ano? Baka yung international law na pagtungkol sa ICC, baka hindi rin mo mauntindihan. No? Ibig sabihin, may mga limitasyon tayo. Kahit sabihin mong abogado ka, doktor ka, huwag kang magyabang at i-brag yung edukasyon mo kasi meron kang limitasyon. No? Hindi mo pwedeng iyabang yan. So, delikado yung ganyang mindset, mga ka-wonder. No? Na tila sinasabi nito na walang boses kapag hindi ka abogado sa paggawa ng batas. Di dapat palitan na lang. No? Yung sinasabi dyan sa konstitusyon. Dapat lahat ng senador ay abogado. At isa pa, mga ka-wonder, hindi garantiya yung pagiging abogado para maging mahusay ka na senador. Di ba? Kasi mga ka-wonder, may mga abogado na nasasangkot sa korupsyon. Kaya nga babalikan mo rin yung integrity. No? Mahina sa policy making. Ba? May kilala ako mismo, abogadong ganyan. Kapag mag-English, grabe, pumikit ka na lang. No? Talagang, no? Pero siyempre, abogado naman, hindi naman. Pero siyempre, no? Kailangan basic lang yung English, Bakit pati yan, hindi ka mahusay? So, may mga ganyan, may mga limitation tayo, may mga weaknesses tayo. Kaya hindi natin pwede iyabang yan. Lalo na dito sa Senado, na iyayabang mo yan sa mga kapwa mo, baka mas matalino pa sa'yo. No? Isa pa, ginagamit ang batas para sa politika. Kagaya itong na-lecturean sila ni Tito Sen, itong sila Alan Cayetano, sila Marcoleta, mga abogado yan, si Tito Sen hindi. Ano? Pinipilit pa nila. Ibig mo sabihin nun, may quorum tayo kanina, umalis sila. Dahil sa pinipilit, yung gusto ay nagmumukha na tuloy BO-BO. Nasa rules, na kapag walang quorum, hindi ka pwedeng magboto, lalo na sa ganyang masiselan. Hindi mo pwedeng itsapuera yan. No? At hindi ko naman nila lahat ng abogado dahil napakarami kong kilalang abogado, hindi ko mabilang. At yung iba dyan, mga ka-wonder, mahuhusay at mababait din. No? Mahusay mag-imbestiga.
matapang sa accountability, at may malasakit, no, sa mamamayan. Ha? Sabi nga nila, bakit ikaw, Senator Ping, ang galing mo, ang dami mong alam sa batas. Bakit? Abogado ba si Senator Ping? Hindi naman, di ba? Bakit? Sabi niya nga, mahilig ako magtanong. Mahilig ako magbasa, mag-research. Kagaya natin, sinasabi nila sa akin, nagtatanong dito, LLB ka ba? May law background, abogado ka pa, ginaganon nila ako. Hindi naman eh. Nagre-research lang ako, nagbabasa, nakikinig. Although my father, no, graduate siya ng law. No? May mga books kami ng law. Nakalagay dyan sa aming sa aming bookshelves. No? Mga iba-ibang klaseng law. No? Yan. Tapos binabasa ko noon. At ngayon, mas may access tayo sa internet. Kaya pwede nating basahin, research kapag may naririnig tayo tungkol sa mga usaping batas na medyo hindi natin maintindihan. I-research natin yan para maintindihan natin. No? Kaya mahalagang punto mga ka-wonder, ang pagiging senador ay public service, hindi legal debate or competition. Although in some instances, kung gusto mo talagang ipilit yan, dahil itong batas na gagawin ko, ganito eh. No? Lalo na, gustong-gusto mo ipilit. Okay? May kinalaman sa batas. Siguro yun yung mga instances na pwede mo siyang igamit. Ano? Pero not all the time. No? Ang batas ay pinag-aaralan ng buong Senado. Buo hindi lang ng senador. Hindi lang ng abogado. No? Hindi lang ng iisang tao. Gaya nga na nabanggit natin, iba-ibang profesyon. Iba-iba ang tinapos na nandiyan dyan. Pero mahuhusay. Dahil bakit? Yung iba matatagal na. No? Dahil sanay na sila. Na itong mga bago nga, no? Nagre-rely sila doon sa mga seniorities nila dahil sa experience. No? At yung mga abogado, at yung mga senador, mga ka-wonder, hindi nila yan kaya nga may mga staff yan eh. May mga legal staff, technical experts, Senate consultants, committee hearings, no? Hindi yan mga isang tao sa tingin nyo magagawa nila yan. No? Hindi, may mga auxiliaries din sila. Kaya kahit hindi ka abogado na senador, mga ka-wonder, ay may proseso para maintindihan mo, mga ka-wonder, at mapag-aralan ang batas. Gaya ng sinasabi natin dito kay Senator Ping Lacson na maalam. Sabi nga ni Senator Ping, may instances siya na nasabi, no? Meron siyang instance or occasion na nasabi na kaya ko kayong talunin eh. Kung sa debate lang, parang ganun. Dahil nga alam natin matagal siyang nag-imbestiga at alam niya yung pasikot-sikot patungkol dyan. Kaya yung reaction dito kay Marcoleta na kung ang tingin niya, no, na walang kakayahan itong si Senator Risa, na tumayo nga itong si Senator Tulfo, Erwin, na point of order. Bakit? Hindi naman kasi ang tinira ni Marcoleta personal eh. Ad hominem eh. Hindi yung sinasabi ni Senator Risa. Niyayabang niya yung pagiging abogado niya. No, parang maliitin mo yung kakayahan ng buong institution. Ilan yung hindi abogado dyan? 16. Kaya nung sinabi niya yan, sa pool yung 16 na Senado, no? Sa Senado. Dahil ang kakayahan, mga ka-wonder, ng Senado ay mag-collaborate at magsuri. Ayan. Kasi nga, ultimo sa pagpapasa ng batas, kailangan din tanungin kayo. Kailangan din makipagdebate sa inyo. Kailangan din paliwanag nyo sa kanila. Dahil pipirmahan din naman yan para may isang batas. No? At yung mga ganung banat, actually may kilala akong ganyan eh. Kaya yung mga mambubuli, mga ka-wonder, there's no room, no, para sa mga mambubuli. Ang pangbubuli that comes in any form. Minsan sa yabang, minsan magsasalita ka sa kapwa mo. May kilala akong ganyan, ano, na nagsasalita na dahil akala mo bibo, ayun pala insecure. No, wala naman palang naman yung utak. Kaya nambubuli dun sa kapwa niya. No. Yung mga ganyong tipo, sabi nga nila, yung mga parang elitista yung dating, no, at mapanlait. Yung mga ganung klase daw na argumento. Ayun yung sinasabi na narinig ko. Pero, hindi naman ibig sabihin elitista ka mapanlait ka. Hindi naman lahat. Ano. Ginawa lang yan na parang term. Kasi usually, ang tingin nila sa mga tao na pag hindi ka elitista, parang hindi ka belong sa group. Parang ganun. So, kapag kaya itong sinabi na kapag wala kang legal background, hindi ka qualified. Parang gano'n, no? Pinapahiwatig nitong si Marcoleta dahil ang usapin niya yung rules.
Kumbaga, when it comes to rules, hindi ka pwedeng makipagdebate sa akin, sabi nito. Natatawa tuloy ako na puro sablay naman daw, sabi ni Senator Lacson, na dahil sa kanyang bibig, siya po'y nahuli. Parang isda sa bibig nahuhuli. Wag ganun. Kasi parang pinapahiwatig mo na mababa ang kakayahan ng ordinaryong mamamayan kaysa sa'yo. Tanging mga abogado lang ang dapat mamuno. Tawa ako. Pag ang usaping demokrasya, mga ka-wonder, hindi lang ito para sa mga elite professions. Kasi ang pagiging abogado, doktor, engineer, yun yung mga tinatawag na nasa level ng elite professions. May mga mid, may mga kung ano naman ginawa na nila ng category. As long as trabaho yan, tinapos mo, nakakatulong ka sa bayan, walang problema dyan. Wala dapat marginalized dyan. So, ang tunay na tanong, mga ka-wonder, dito, may malasakit ba? Kahit sabi mo, abogado ka, wala ka namang malasakit, kawatan ka, mapagnakaw ka sa pera ng bayan, makapal ang mukha mo, tigas yung mukha mo. Sabi nga ni Senator Miriam, pachyderm. Your face is pachydermatous. Kapal. Yung pachyderm kasi yung mga part ng, sa medicine kasi may mga part ng katawan na makakapal yung skin. Gaya nitong mga sa paa. Yung mga makakapal yan. Yung pachyderm. Pero yun ang term sa mga makakapal na mukha na tinadaan lang sa tawa at magnanakaw ulit. Ang kakapal ng mukha nyo. Yan, sabihin nyo, you're pachydermatous. May prinsipyo ba? Isa pa sa isang tanong. Bukod sa may malasakit ka ba? May prinsipyo ka ba? At handa ka bang manindigan? Kaya yung mga walang paninindigan, nakikita natin, ibasura na yan pagdating ng eleksyon. Wala ka mong papala dyan. Bakit? Walang paninindigan Kanino ka dapat manindigan? Sa taong bayan at sa batas, konstitusyon na yung sinumpaan. Kung ikaw ay maninindigan lang sa isang tao, sa kapwa mo, sabi nga nung kasabihan, my loyalty to my partner, to my colleagues, and when my loyalty to my country, to the Constitution begins. Dapat ganun. Hindi pwedeng, anong kurso mo? Yung mga ganun tao, susukatin ka Anong kurso mo? Then, doon ka na susukatin. At isa pa dyan, mga ka-wonder, sabi nga ni Senator Lacson, hindi kasi sila uubra sa debate. Abogado na nga yung kausap niya. Kaya nga raw, sabi nitong si Senator Alan Cayetano, let's divide the house. He is out of order, mga ganun na lang. And then, explain. Why Senator Erwin Tulfo is out of order? Bakit? Inherent naman sa inyong debate. Ipaliwanag. Dapat ipaliwanag mo yan para masatisfy yung tao. Diba? Tinapos agad. Let's divide the house. Parang kino-close mo na lang. Kasi nga sabi ni Senator Lacson, hindi sila uubra sa debate. Kasi matagal na matagal na yung iba dyan, batikan na although matagal din naman yung iba. Pero kapag ikaw talagang wala kang mailulusot, talagang hindi ka mananalo sa debate. Kaya nga sinasabi, posibleng depensa lang daw ito ni Marcoleta. Diyan sa matinding pagtatanong ni Ontiveros. Kaya ginamitan niya na agad ng ganyan. Yung mala DDS na style, ganyan yung mga nababasa ko Ititirahin ka ng ad hominem kapag hindi na uubra sa debate, sa mga matalinong pagtatalakayan, babanatan ka na. Yun na. Yung paliwanag kasi ni Senator Risa, kasi si Senator Risa ay kilala, mga ka-wonder, sa pagiging Senate investigations. Dapat pala naging investigador si Senator Risa, Diyan sa mga privilege speeches niya at pagbusisi sa mga kontrobersya. Diyan siya kilala, si Senator Risa. Kaya may mga nagsasabing ang pag-atake sa kanyang educational background ay maaring diversion lang mula sa tunay na issue. Focus kayo kung ano pinag-uusapan nyo, huwag mo na indihis. Kasi bakit? Hindi ka uubra sa debate, Diba? Yun lang yun Kaya kapag mahina ang sagot sa argumento, minsan inaatake ang personalidad o credentials, imbis na yung mismong punto. Eksakto, yun ang sinabi ni Erwin Tulfo. Point of order, ad hominem ka. Hindi yung
kaso o hindi yung topic ang iyong sinasagot. Yung tao ang inaatake mo. Kaya mga ka-wonder, itong banat ni Senator Lacson dito, kung mapanood ito ni Marcoleta, siguro may sasabihin na naman ito kapag napanood siya. May nagsinabi ng isang senador dyan na ako raw wala raw silang matutunan sa akin. Mali-mali daw ako, palpak daw ako. Ganyan, puro, raw ako, mahilig magmarunong. Di ba? Kapag narinig niya yan, imbis na mag-umpisa na naman yung meeting nila, teka lang, meron lang akong gustong i-clarify. Mga ganun may sinabi kasi dito si Senator Lacson sa akin na ako daw ay mahilig magmarunong. Hindi ba, meron ba tayong dapat sabihin yan sa ating mga kapwa? Mga ganun. Pag napanood niya, baka yan ang sasabihin niya mga ka-wonder. Well, anyway, nasabi na. At ang sabi nga ng taong bayan, no, ang sabi rin ng mga nakaka-comment, at sa tingin natin, may punto naman. Sasabihin ba yan ni Senator Lacson na sila mismo na sa loob, nagkakapakiramdaman, nagkakaalaman, napipinta mo kung sino yung kasama mo at anong meron siya. Diba? So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung ano itong sinabi ni Senator Lacson dito kay Marcoleta. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.